リア。それでは2026年2月1日の礼拝を始めていきます。皆さんご起立ください。賛美歌539番を賛美していきましょう。中方の方にいます雨辻ご用意です。賛美歌539番です。それでは聖書購読に移りたいと思います。今日の聖書の箇所は詩編37編16節から24節になります。私の方で16、18、皆さんの方で17、19と購読していきます。それでは詩編37編16節。一人の正しいものの持つわずかなものは多くの悪者の豊かさに勝る。なぜなら悪者の手は売られるが、主は正しいものを支えられるから。主は全き人の日々を知っておられ、彼らの譲りの地はそばに残る。彼らは災いの時にも恥を見ず、飢饉の時にも誓いを。しかし悪者は滅びる。主の敵は牧場の青草のようだ。彼らは消え失せる。煙となって消え失せる。悪者は理由が返さない。正しい者は情けをされ、人に施す。主に祝福された者は死を受け付けよう。しかし主に呪われた者は断ち切られる。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を伝えておられるから。アーメン。お立ちください。それでは聖歌の477番いざになりたいを賛美していきましょう。聖歌の477番です。「
それではお祈りをアルベルト兄弟にお願いします。Tayo po tayo para sa panalangin. Sige po, let us pray. Heavenly Father, thank you Lord for this morning, Panginoon. Thank you Lord for your goodness, for your faithfulness, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Thank you Lord, Panginoon, sa pag-iingat sa amin, sa araw-araw, Panginoon. Thank you Lord, Panginoon, sa protect. Thank you Lord, Panginoon, sa pagpaparanas sa amin, Panginoon, kung gaano kayo kabuti sa amin, Panginoon. Kaya Ama, sa umaga ito, Panginoon, nandito kami, Panginoon, at isa lamang po, Panginoon, isis yun ay dakilain ka sa buhay namin, Panginoon. Pasalamatan ka, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng ginawa mo para sa amin, Panginoon. Kaya, Ama, dalangin namin, Ama, sa umaga ito, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na nakahanda ngayong umaga, Panginoon, dalangin namin, Ama, na gamitin mo ito, Panginoon, upang maging pagpapala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at dalangin namin, Ama, at bukas mo yung puso namin, Panginoon, na tanggapin ang iyong mga salita, Panginoon, hindi lamang namin ito, Panginoon, mapakinggan. Bagkus magamit namin ito, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, bilang iyong lingkod, Panginoon. At patuloy, Ama, na gamitin mo yung buhay ng bawat isa, Panginoon, na maging ilaw at asin, Panginoon, sa mga, especially, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon, na makita nila, Panginoon, through our life, Panginoon, na kung gaano ka kabuti, Panginoon, kung gaano ka katapat sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Ama, maraming salamat po. Patuloy, Ama, na samahan mo kami sa umagang ito, Panginoon, sa simula hanggang sa matapos, Panginoon. At dalangin din namin, Ama, Panginoon, sa aming mga pastor, Panginoon, na patuloy na ginagamit mo, Panginoon, na maghayag ng iyong mga salita. Dalangin namin, Ama, sa buhay nila, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon, at bigyan mo sila, Panginoon, ng magandang kalusugan, Panginoon, at patuloy, Ama, na ikaw yung magbigay, Panginoon, sa kanila ng knowledge and wisdom, Panginoon, upang maihatid nila, Panginoon, ang iyong mga salita sa amin, Panginoon, bilang kami na makikinig, Panginoon, is maintindihan din namin ito, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng iyong mga lingkod. Ganun din po, Panginoon, sa aming siya po, Panginoon, at si Ma'am Naomi, dalangin namin, Ama, na ikaw, Panginoon, magbigay sa kanya ng puso, Panginoon, na handang maglingkod, puso, Panginoon, na handang magpagamit sa iyong gawain, Panginoon. Patuloy, Ama, na pagpalain mo po siya. Ganun din po yung kanilang pamilya, Panginoon. Patuloy, Ama, na ikaw po yung sumama sa buhay nila, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. At sa umagang kung ito, Panginoon, alam po namin, Ama, na kasama ka namin, at alam namin, Ama, na magtatagumpay kami sa umagang ito, Panginoon. Kaya, Ama, ano man pong gawa ng kaaway, Panginoon, ito po ay binawasak namin, Panginoon. Na in the name of Jesus, Panginoon, na hindi ito makagambala, Panginoon, upang ma-receive namin, Panginoon, ang iyong pagpapala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya, Ama, maraming salamat po, at sa umaga din po ito, Panginoon, dinadalangin din po namin, Panginoon, sa mga gawain, Panginoon, sa buong mundo. Dalangin namin, Ama, na patuloy, Ama, na ikaw lamang po yung may taas sa umagang ito. Pagpalaan po, Panginoon, ang bawat gawain, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, na ikaw lamang po ang itinataas, Panginoon. Maraming salamat po. At dalangin din po namin, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, na hindi pa po nakakarating dito, Panginoon. Dalangin namin, Ama, na ikaw po yung mag-ingat. Samahan po sila sa kanilang mga sakyan, Panginoon, na ginagamit, Panginoon, upang makarating sila, Panginoon, dito ng ligtas, Panginoon, at sama-sama po kami na dakilaan ka sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, Panginoon, na hindi po namin kayang tumbasan, Panginoon, pero hindi man po kami mabuti, Panginoon, pero patuloy, Ama, naging mabuti ka sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Ama, maraming salamat po, at sa iyo lamang po ang pinakamat at pagpuri, pagdakilat at sampay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. それでは引き続き聖歌を賛美していきたいと思います。聖歌の512番、痛みの戦いを賛美していきましょう。聖歌の512番です。
は、今月の3日プラス円高を先にすると、「
それではこの後献身、この後、別れての礼拝となりますので、メッセージとなりますのでよろしくお願いします。フィリピンの方はこちらで、日本人の方は2階に行きますのでよろしくお願いします。The first, Sister Nicole, and after Japanese up and Philippines. Thank you. Ohayo po sa lahat. Good morning po. Ang kakantahin po namin ngayon is, ang title is The Secret Place. The Secret Place is a worship song about finding refuge, peace, and spiritual renewal in God's presence during our life's hardships. It emphasizes turning to God as a rock and a safe place rather than relying on worldly comfort. The lyrics highlight that intimate time with God is more valuable than anything else.
Okay, so good morning sa atin lahat. Good morning. So, antayin mo natin sila makalabas. So, isang mapagpalang umaga sa atin lahat at nandito tayo ngayon upang muling magbalik ng papuri at pasalamat sa Diyos. So, ngayon ang unang araw ng buwan ng February at ang February ay araw ng mga puso. Ang church. So, pero hindi po yun ang ating pag-usapan dahil ang pag-usapan po natin ay alam po natin lahat na ito mayroon tayo at lahat na ito ay kailangan natin ito. So ito yung ating pong pag-uusapan at bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon Diyos. Panginoon, muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa isang pagkakataon na ibinigay mo sa amin na muli kami makapagbalik na papuri pasalamat para sa iyo. Dalayan ko, Lord, bless mo, pagpala mo Diyos ang bawat isa. Katagpuin mo, Lord, ang needs ng bawat isa, Lord, sa amin. Bagamat, Lord, di alam namin at hindi alam ng bawat isa sa aming mga katabi ang mga pangailangan namin. But alam mo, Lord God, yung anumang needs namin mayroon ngayon sa oras na ito. Ito ba may kinalaman sa spiritual, kailangan mental, physical, financial, everything, God. Alam mo yung needs namin. At ayaw mo, Lord God, ng aming mga pangailangan ay pakita mo sa amin na kayo lamang siyang kumatagpo nito. Pagpala mo, Lord, ang mga salita mo na ang pag-usapan ngayong umaga. Hayaan mo, Lord God, ang mga salita ito ay hindi lamang magkaroon ng karaman sa amin, bagkus ito magbibigay ng reflection sa aming buhay upang sa gayon ang mga salita mo ang magiging batayan namin at panghawakan namin sa taong 2026. Gamitin mo kami ni Pastor Kenjo sa umagang ito. Gamitin mo kami maging alulod at daluyan biyay pagpapala. Pagpala mo mga salita ito sa puso ng bawat isa. Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Ayan po yung title natin. Pakibasa. Lahat ba tayo ngayon may mga needs sa buhay? Maaaring magkaiba man tayo ng mga pangailangan. May mga needs tayo about ating spiritual. Aming church, maring kailangan mo ngayon ay magbibigay ng aliw sa iyong puso. Maring kailangan mo kagalingan ng iyong katawan o karamdaman. Maring may pangailangan ka trabaho. Maring may pangailangan ka sa iyong pinansyal. Ang Diyos ang tutugon at katagpuin nito. God will meet your needs, church, in the year 2026. Because our God is a good God. Our God is a loving God. Amen? So ano man yung needs mo, ano man yung gusto mo, ano man yung kailangan mo sa taong ito at sa buhay mo, tandaan mo ang salita ng Diyos. At ito po yung ating pag-uusapan in the book of Matthew chapter 14. Bagamat ang isinulat ito ng four gospel from Matthew, Luke, Mark, and John, itinsunulat nila at itinuro nila regarding dito sa pagpapagkain ng Diyos ng 5 tinapay sa 5,000. Speaking about 5,000 kalalakihan lang. Hindi pa kasama yung kabataan at babae. Batayon sa mga theologian, more or less 10 to 12,000 people ang pinakain ng Diyos the time. Lahat ng ito may need sila. Kapag imagine po natin, ang bagay na pinagmulan para mapid sila, para mabusog sila at lumabis pa, ay nagmula lang sa 5 loaves and 2, isda. Kung gaano tayo at kung gaano kakagaling sa mathematics, at bibigyan tayo ng God ng pagkakataon, i-divide ang 5 piraso, katumbas ng 5,000 lang na lalaki, paano natin ito hatiin na mabusog ang bawat isa at ito ay lalabis pa? Alam niyo, sabi doon, 12 basket pa ang sumobra. Can you imagine, church? Mula sa isang maliit na bagay, mula sa isang maliit na amount, gumawa ang Diyos na miracles more than doon sa kanila in-expect sa buhay. Church, ano man ang needs mo sa umagang ito, gagawa ang Diyos more than your own expectation. Amen, church.
So ngayon, ang sabi dito ng verse 14, pagbasa. Ako na lang magbabasa kasi para napapagod kayo. So, naintindihan natin. At ang magsitikip silim na ay nagsilapit sa kanya, verse 15, ang kanyang mga alagad na nagsabi, ilang dako ito at lampas na sa panahon, paalisin mo na ang karamihan upang sila ay magsiparoon sa mga nayon at sila ay makabili ng kanilang makakain. Verse 16, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kailangan na sila ay magsialis, bigyan ninyo sila ng makakain. And the verse 17, tatalon tayo, at sinabi sa kanila, wala kayo rito, kundi 5 tinapay at 2 isda. Verse 18, at sinabi niya, dalhin ninyo rito sa akin. At verse 19, at ipinagutos niya sa karamihan na sila magsiupo sa damuhan. Kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda at nagtingala sa langit at kanyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad. Ibinigay naman ng mga alagad sa karamihan. Ang ating pong senaryo, ang ating pong pag-usapan ngayon ay kung paano ng Diyos kinatagpo yung mga needs ng mga taong ito. Sabi ko nga sa inyo, ang nakatala lang sa Bible na tamang bilang ay 5,000 lalaki. Hindi binilang yung babae at kabataan. Kaya nga, lagi natin tandaan, sa Bible, ang laging binibigyan ng concentration from the Old and the New Testament, ang laging concentration ay mga lalaki. At never mini-mention ang mga kababaihan lagi. Amen? Pagdating dito, alam niyo, ang Panginoon Hesus, gumawa sa mga miracles So marami siyang ginawa, pinagaling. At of course, dahil sa tanyag ang kanyang pangalan, ay sinusundan sa maraming tao. Yan ang pinaka-story. Ngayon ang ginawa ni Jesus Christ, para iwasan yung maraming tao, sumakay sa bangka at tumawid sa ilang na lugar. Na sa akala niya, wala nang tao pupunta at susunod pa sa kanya. Pero nagulat siya, sapagkat pagdating niya sa lugar na ito, sa islang ito, nakita niya at tumampad napakaraming tao at lahat sila may pangangailangan. Anong kailangan nila? Kagalingan. Kagalingan. Sa buhay natin, kailangan natin ng kagalingan. Not only for a physical sickness, but minsan, it's about spiritual sickness. Maaaring may mga kailangan tayo sa buhay na pinipilit mong tugunan sa sarili mong paraan, pinipilit mong tugunan sa sarili mong kakayanan, pero bigo ka. Bigo tayo. Church, ang salita ng Diyos ay isang love letter para sa atin na anumang sitwasyon, may Diyos nakakatagpo na kailangan mo sa oras na ito. Amen. Amen? Maaaring problema mo, may kinakaharap ka ng mga worries sa buhay. May mga harapan ka mga battles. May mga harapin ka na mga problema sa ating mga iniisip. But church, bigay mo lang sa God. Pakinggan mo siya at buksan mo yung puso mo at hayaan mo ang God ang gagawa at kikilos sa buhay mo. So ito lang nangyari. So 5,000, pagdating niya doon, ang daming tao. And of course, concern, kung titingnan mo parang yung mga disciple, concern, tama? Sabi ng mga disciple, verse 15, nakita nila ilang yung lugar. Ibig sabihin ng salitang ilang, malayo sa tao. Ilang ito. Pag sinasabing ilang, wala kang masyadong source na pwede kuhaan. Wala ka doon pwedeng magawaan ng paraan. Ika nga, kung gusto mo na mabili ng pagkain, hindi ganun kadali makabili. Dahil nga, liblib na lugar. So ngayon, ito yung pangailangan. So nagkaroon ng pakita dito, verse 15.
At pagdating sa verse 14, sabi ng God, nakita niya yung maraming tao, naawa siya kaagad. Bakit? Bakit siya naawa? Kasi lahat sila may kailangan. At mayroon silang naramdaman na kailangan lang ng sakit. Naranasan niyo ba dahil sa pangailangan mo, minsan naawa ka sa sarili mo? Ang awa-awa ka sa sarili mo. In-expect mo yung tao na gagawa, tutulong, pero wala. Naranasan niyo ba yan? Alam niyo, kapag naranasan niyo yan, hindi ka na nag-iisa ang naawa sa iyo. Ang God, naaawa din siya sa atin. Because our God is a loving God. Kaya nung nakita niyo mga tao ito na may mga sakit, may mga kailangan, nahabag siya kaagad. Nawa siya. Kaya hanggang siya yung laging may concern sa kailangan mo. Siya yung God na hindi marunong magpabayay. Hindi mo man hingiin, ginagawa niya na. Hindi mo pa man sinasabi, gagawin niya na. Because our God is a gracious God. Our God is a gracious God. Amen? Yun yung dapat natin makita dito. So, nakita niya, pinagaling niya. Ngayon, dahil ang daming tao at ang kanyang ministry ay ginawa is about deliverance or healing. Of course, mula umaga hanggang hapon, walang makain. At gutom ang tao. Naranasan niyo ba magutom sa maghapon? Naranasan niyo? Mula umaga, wala kang kain, tanghali, hapunan, alas 6 ng gabi, wala ka pa rin magpagkain. Naranasan niyo yon? Di ba, pag gutom na gutom ka, anong naramdaman mo? Gusto mo kumain. Ultimo nyo, hindi mo gustong kainin, gusto mo na kainin eh. Tama? Alam nyo, nung nasa Pilipinas ako noon, pag nagpa-fasting kami, hindi talaga ako kumakain ng, pero hindi ako kumakain talaga ng bangus. At hindi din ako kumakain ng isdang ilog. Hindi talaga ako kumakain. So sa anong dahilan? Ako na lang nakakaalam ng dahilan. Kasi pag ikwento ko pa, baka mamaya sabi mo, ay ganun pala. So, basta yun lang. So yun yung buhay. Pero pag time na gutom ka, kapag nakakita ka ng inihaw na bangus o anumang gusto mo kainin. Nakita nyo? Yung kahit na ayaw mo dahil gutom ka, gusto mo tirahin na lang, gusto mo kainin na lang. At hindi lang yan, pag gutom ka, minsan, yung mata mo, nagiging parang usok na nakikita mo. Tama? Ganun ang gutom. Kaya huwag kayo magpalipas ng gutom. Okay, so ito na ngayon. Nakita ng mga alagad, sabi ng mga alagad, Lord, kawawa ni mga tao. Gutom na sila. Alam niyo, ang galing ng God. Sabi ng mga disipulo, paalisin mo na lang sila para makapunta sa ibang nayon, sa gayon makahanap sila ng kalamabiling pagkain. Pero alam naman, sagot ng Diyos. In verse 16 o verse 15 hanggang 18, hindi niya sinabihan na, sige. Pag sabi dito sa verse 17 o verse 16, datapot, sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kailangan sila yung magsialis, bigyan ninyo sila na makakain. Ang gusto ng mga alagad, umalis para makapaghanap sila ng pagkain. Tama ba mali? Sometimes ganun din ang ugali natin as a Christian. Nakita natin yung needs natin pero hindi natin nakita ang needs ng iba. Concern tayo sa needs natin pero wala tayong concern sa needs ng iba. Pero ang God, yung hindi mo concern siya. Ang hindi mo nakikita niya. Sagutin Jesus, hindi pwede maalis sila. Sa ibang translation, baka mahilo sila at himatayin sa daan. Pakainin niyo sila. Ang senaryo, itong problema. Bago sila umalis, ihinabilin ni Jesus Christ sa mga disciples na huwag magdala ng alin. O
Huwag magdala ng pagkain. Huwag magdala ng pera. Ngayon, pagdating dito, sabi ni Jesus Christ, kayo magpakain. Kung kayo yung disipulo, ano masasabi natin? Lord, hindi mo kami pinadala, tapos iasa mo sa amin. Ganun tayo, di ba? Never natin biniblame yung sarili natin, but sometimes, kailangan natin i-blame yung iba. Hindi natin nakita yung mali natin, ang nakikita natin lagi yung mali ng iba. Amen? Sabi ni Jesus Christ, pakainin niyo sila, kayo magbigay. Pwede na sabihin, Lord, matapos mo iniwan sa amin, natapos mo hindi mo kami pinadala ng baon, tapos kami ang mag-produce nito. Alam mo, isa sa mga disipulo ng God ang sumagot. Panginoon, saan kami bibili ng ganyang kadaming pagkain? Para magkasya sa mga tao ganito kadami. Pangalawa, saan kami kukuha ng malaking pera para makabili nito? Kailangan natin ng 200 dinar. Alam niyo hindi ang katumbas ng 200 dinar o 200 dinar during the time ay katumbas sa more or less 5 to 1 year na trabaho o sweldo na isang ordinaryong manggagawa. Ngayon, pag ilagay natin sa panahon natin ngayon, ang dinar, ang 200 dinar, ay may katumbas siya sa panahon natin ngayon is 38 to 39,000 piso. Kailangan natin, Lord, ang ganong kalaking pera para makabili ng tinapay. But pangalawa, saan tayo ngayon bibili? Dahil ilang ito. And of course, kapag baryo ang tindahan, ano yung nakita nyo sa tindahan? Kulang ng pagkain. Dahil baryo, minsan 2 supot lang ng tinapay, bawat items. Kaya sabi dito ng mga disipulo, saan kami kukuha? Saan tayo bibili? Pero sagot ng Diyos, huwag niyo sa palisin. Ano sabi ng God? Bigyan niyo sila. Walang Lord Isang mga baasang bata o isang alagad na nakakita. Sa ibang kasing translation, sa ibang sa libro, sa book of Matthew at saka kay John, may mention na mula sa bata, tama? Pero pagdating dito ay Matthew, kay Luke, wala mention na galing sa bata. So, hindi natin pag-uusapan yon kung saan magaling yung 500 o 5 tinapay at 2 isda. But, ang sabi dito, verse 17, at sinabi niya sa kanila, wala sa kanila. Wala tayo rito, kundi 5 tinapay at 2 isda. Nito ba ng Diyos na dalhin sa ilang para gutumin ang tao? Nito ba ng God? Palagay nyo. Pag kailangan niya pumunta sa ilang, alam niya wala mabilhan. Nilob niya ba ito dahil gusto niya magutom ang tao? Maring sa isipan ng iba, niloob niya. That is a permissive will of God. But church, hindi ganun ang God. Kung ganun ang kilala nyo ang God ninyo, iba yung pagkakilala ko sa God ko. Yung God na kilala ko is a loving God. Alam nyo, hindi niya dinala ang tao doon para gutumin. Kundi dinala niya ang tao sa ilang na walang inaasahan, kundi ang God ang magkakaloob. Sometimes, ina-allowed ng Diyos na walang-wala ang pira yung bulsa mo at lagayan mo. Para hindi ka matuto magtiwala sa sarili mo. Kundi magtiwala ka na may God na kayang gumawa ng bagay na kulang sa'yo. Amen? Kaya sa panahon na wala tayo, isa lang ang gusto kang kantahin, Don't Cry Argentina. Amen? Huwag kayo umiyak. Kung alam mo yung needs mo, alam ng Diyos yung needs mo.
Hindi pa naubos yung bigas mo, sa bukas, alam na ng Diyos na yung bigas mo hanggang gabi na lang. So ito dinala ng God sila sa ilang. Sabi ng Diyos, ng mga alagad, Lord, wala tayo talagang dala, maliban sa 5 tinapay at 2 isda. Look at the verse 9-18. At sinabi niya, dalhin ninyo rito sa akin. Sabi ng mga alagad, 5 tinapay, 2 isda. Ano sagot ni Jesus? Bigay niyo sa akin. Amen? Kung halimbawa kulang ka ng sweldo mo at araw ng pagbabalik mo ng biyaya sa Diyos ng iyong tithes and offering, alin ang unahin mo? Church. Kailangan mo ng pera. Ang dami mong bayarin. Pero pagdating ng araw ng sweldo mo, kailangan mo ibalik sa Diyos ang para sa Diyos. Uunahin mo ba ang God o yung needs mo? Patahimik tayo. Church. Tahimik tayo lahat. Alin ang unahin mo? Yung needs mo o yung ibalik mo para pasalamatan ang Diyos mo? Be honest. Ngayon, inuna mo pangailangan mo. Dumami ba ang dumating sa'yo? Alam niyo, God, minsan, ana-allow niya yung kunti. At sasabihin ng God, bigay mo sa akin, anak. At patutunayan ko sa'yo na hindi ako sinungaling. Amen? I'm not talking about the tithes and offering. But, ang tanong ko ito. Naintindihan niyo ba yung tithes and offering? Bakit niyo ginagawa? Anong purpose ng tithes and offering? Para pagpalain ka? Yun yung pananaw na iba. Ibalik mo dahil pagpasalamat mo sa Kanya dahil ang buti niya. Pero ang tanong, kapag dumating ang panahon na sabay ng pangailangan mo, binabalikan mo ba siya ng pasalamat para sa Kanya? Amen? Pastor, simple lang. Christ is the answer. Yan na lang sagot natin. Ngayon, sabi ng Diyos, pakainin niyo sila. Ilan mayroon tayo? 5 lang. Kung kayo ay kasama doon sa daming tao, at yung 2 tinapay ay para sa iyo at sa anak mo, ibibigay mo pa ba yun para kay Jesus? Para ipamahagi sa iba? Of course, hindi. Makasarili tayo eh. Bago natin iba, sarili mo natin. Pero ang God, iba. Iba ang God. Ang sino man naglimot ng kanyang sarili dahil sa akin, yun ang nagkakaroon. At ang sino man nagpapahalaga sa kanyang sarili ng higit kay sa akin, siya nang nawawala. Kaya nga, laki-laki ng sweldo natin. Laki ng sweldo na mag-asawa kayo, na natin mag-asawa. Pero parang kanta lang. Isang linggong pag-ibig. Kay bilis ng pagdating, kay bilis pagkawala din. Natulog lang, siya yung katabi mo pagising, iba na ito. Ganun ang buhay. But church, ang sikreto ng lahat ng bagay in the book of miracles na Matthew, naintindihan nila ang sitwasyon na ito. Sabi ng God, ng disipulo, 5 tinapay, 2 isda. Ang concern, kung kayo ay maghapon na nagugutom at may 5 kayong tinapay, ano gagawin natin? Minsan niya, hindi mo pa pinapakita, di ba? Pupunta ka pa, kunwari sa siya. Tama?
pakagat-kagat ka, tahimik lang. Ganun yung buhay. Pero alam nyo, ang God iba eh. Nung nakita ito ng Diyos, ang God mabuti. Amen? Look at the verse 19. At ipinautos niya sa karamihan na sila ay magsiupo sa damuhan at kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. At pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagputol at ibinigay ang tinapay sa mga alagad at ibinigay naman sa mga alagad sa karamihan. Matapos siyang putulin, ano ginawa niya? Ano ginawa ni Jesus? Binilis niya. Pinagpala niya. Amen? Alam mo, kayang patunayan ng God. Na minsan sa birthday mo, kunti ang handa mo, pag pinagpala mo, binibless ng God. Ang bilis mabusog ng mga panauhin mo. Diba? Sobra pa! Nakasharon ka pa! Tama? Kaya nausong kasi yung Sharon, Kasi yung kanta niya bito, yung walang ningning. Balutin mo ako. Ano siya pa nakikiusap eh. So, ganun ang buhay. So, ito yung problema natin ngayon. So, sabi ng mga alagad, ibigay naman ng mga alagad sa karamihan. Ngayon, may 3 tayong bagay na pinakita. Ilang tinapay? 5. Number 1. Ano nakalagay? Bakit siya yung source ng lahat? Ilang libong tao nandun? 5 lang ang nakantala. Hindi pa kasamang babae at lalaki. 5,000 lang na mga kalalakihan. Sa pamagitan ng 5 isda at 2 tinapay. O 2 tinapay, 2 isda. Pero bago mangyari ang 2 isda at 5 tinapay, ang condition ng God ay ano? Sa ibang translation, paupuin sila saan? Ilan ang bilang? 100 bawat grupo. Ngayon, kung 100 bawat grupo, i-divide mo ang 5,000 divide 100, ilang grupo mayroon? 50 grupo. Tama? Tama ba mali? Ngayon, coincidence ba yung ginawa ni Christ para magkaroon ng miracles? Kailangan i-separate niya by 100 bawat grupo at mabuo sila sa 50 ka-grupo. Alam niyo, biblically, ang 100. Ang 100 meaning, katumbas siya ng 100-fold of blessings. Meaning, 100 is abundant. It's not a coincidence bakit hiniwalay ng God by 100. Hindi pa alam ng mga disipulo, hindi pa alam ng naisip mo, alam na ng God kung paano paraan nito. Kung 50, alam niyo ba na 100, tinugon ng God upang maapanganak si Isaac sa edad na ano? Ilang taon si Isaac, Abraham? 100. Meaning, 100 is 100-fold of blessings. And then ano? Katuparan ng Diyos na kanyang pangako. That's 100. Sabi ng Diyos, paupuin mo sila. Worry ang tao, lahat gutom sila, at maaaring magpapalis na kung saan kukuha ng pagkain the time. Pati sabi ng Diyos, sit down. Meaning, rest. Stop worry. Need to rest. Kaya nga may kasabihan tayo at lagi natin sinasabi, kapag tayo gagawa, ang Diyos magpapahinga. Kapag tayo nagpapahinga, ang Diyos gagawa. Amen, church.
Ngayon, sabi ng God, paupuin mo sila. May gagawin ba sila? Wala. Buuhin lang sila sa grupo 100 hanggang makabuo ng 50 grupo. Sa Bible, ang 50 ay binabanggit ng unang Samuel o ng Leviticus chapter 25. Sorry, Leviticus chapter 25, yung 50 na ito ay katumbas siya na tinatawag natin in Leviticus during the time of Moses, Day of Atonement. Ibig sabihin, Day of Jubilee. Jubilee, hindi Jollibee. Meaning, pagbayad, pagkaroon ng kalayaan, at kabayaran ng bawat isa. And to the church. So yung 50 groups mula sa 5,000 ay katumbas ng declaration, Day is the day of Jubilee. Meaning, ang God ang magpapalaya sa inyo mula sa inyong sakit. Ang God ang tutugon at magsusupply ng kailangan nyo sa oras na ito at sa taong ito. Hindi po isang aksidente. That is a symbol of 5 loaves, meaning is freedom and deliverance. Because yun yung araw ng atonement, pagbayad. Amen? 100 is a 100-fold of blessings. So ito yung ginawa ng God dito sa buhay. So in the book of Leviticus chapter 25, so ito yung nangyayari sa kanila. Alam nyo, 5 numbers is a 5 meaning is grace. Amen? Grace is not a new doctrine, but grace is a person of our Lord Jesus. And God will meet your needs. Amen? Amen, church? Ganun kabuti ang God. So ngayon, number 1, God is the source of everything. Siya ho yung pinagmulan ng lahat ng bagay. Hindi po ang bagay mayroon ka at kailangan mo ay hindi ang magmumula kanino man. Siya ang magbigay o siya ang magbigay at siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Naniwala tayo na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Siya yung source of everything. Amen? Alam niyo, itong isa sa pinapasalamatan mo at pasalamatan natin lahat. Tulad na sasabi ko sa inyo dito noon, December 13, hindi mo pwedeng hawakan ang kontrolin ng situation. No one can control the situation. At ang source ng lakas mo at ng katawan mo, hindi sa pagkain kinakain mo, hindi sa ehersisyong mayroon ka, hindi sa vitamins na ginagawa mo. Ang source ng lakas ng katawan mo mula sa Diyos. Amen? Kaya nga ho, wala tayo pwedeng ipagmalaki. Wala tayong pinagmayabang at pwede ipagmayabang. Because God is the source of everything. Amen, church. Ultimo yung blessings, ang pinagmula nito, yung God. I will bless, sabi ng God, I will bless those who bless. So, ang sabi ng God sa kanila, sa mga disciples, in verse 16, datapot sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kailangan mag-alis sila. Bigyan ninyo sila ng pagkain. So alam nila wala silang makakain. At alam nila na wala silang pwedeng makuhaan that time. Dahil ilang ang lugar. At sabi ng Diyos, pakainin niyo sila. Why, church? Because God is the source of everything. Amen? Amen, church? Naniwala ba tayo na ang source ng lahat ng kailangan mo sa buhay mo ay ang God?
Kaya nga, kahit ang sabi ng kawikaan, kahit anong gambatin ng tao, ang pagpapasya pa rin si Yahweh. Kahit anong pagsisikap ng tao, ang tao magtatagumpay pa rin ayon sa disenyo ng Diyos sa tao. No one can control the situation, church, because there's a time for everything. Ikaw nga, kahit anong gambati mo, kung hindi pa ang panahon para sa iyo, hindi pa. Bawat pagkakataon, may nakatakdang panahon. Kaya nga, i-acknowledge natin na yung source ng lahat ng bagay ay hindi sa atin, hindi sa nakikita natin, but God is the source of everything. Sa taong 2026, mahaba pang ating lakbayin. At hindi natin alam ang source na mayroon ka ngayon kung tatagal hanggang isang taon. Remember the life of Elijah? And I expect ng mga tao na masagana ka ng lugar at walang hirap na darating sa kanilang buhay at sa kanilang bayan. But one day, nagpipray si Elijah, Lord, walang patak ng ulan sa loob ng 3.5 years. Tinugunan God ang prayer ni Elijah. Walang ulan. At dahil doon, patay lahat ng pananim at nagkaroon matinding tagutom. At tinutusan ng Diyos si Elijah pumunta sa isang babaeng balo. Anong buhay ng babaeng balo? Mahirap. Gaano kayaman, gaano kadami ang langis niya? Isang patak. Gaano kadami ang harina? Isang patak. Ano sagot ni Elijah sa babae? Lutuin mo na para sa iyo? No. Luto ka muna at bigay mo sa akin. Sometimes nalaw ng Diyos para maalis yung ating pagiging makasarili. Kasi madalas nakikita natin yung ating manalang sariling needs. Kaya minsan, ina-allow ng Diyos yung source na pinagkukuhaan mo nawawala at nababawasan para ipakita sa iyo at ipakita sa akin na ang pinagmulan ng pagpapala ay hindi yung nakikita mo, kundi yung God na may hawak nito. Into the church. Katulad dito, sabi ng God, ilan is na mayroon? 5. Pwedeng sabihin ng anak ng unanay ng bata o tatay, Lord, para na lang ito sa amin. Pero in-offer nila ito sa God. Lord, ito 5. At 2 isda. I-offer naman. And then, dinilas ng Diyos at dinistribute sa tao. But the amazing God, nabusog sila lahat at sumubra pa. Si Elijah, nabusog sila lahat, nakakain sila lahat, at lumabis pa. At ang sabi ng unang king, hindi huminto ang buhos ng langis at ng harina hanggang hindi dumating ang unang patak ng ulan. Church, ang provision ng God, titigil na kapag more than enough na mayroon ka. But church, i-acknowledge natin sa ating sarili, the source of everything is from God, not from you. Amen. 100% alam mo ba ang taong 2026 kung ano ang kainatnan ng trabaho mo? Alam mo ba ang taong 2026 kung ano ang pwedeng kainatnan ng physical na katawan mo? No one can know. Only by God. So acknowledge, church, the source of everything ay hindi nakikita ng mata mo, kundi ang source ng lahat ng bagay, ang God. Amen.
So sabi ng God, dato po sabi sa kanila ni Jesus, hindi kailangan sila makalis, bigyan niyo sila ng makakain. Wala silang dala. At kaunti lang, 5. Pero sabi ng God, open niyo sila. And verse 18, dalhin niyo sa akin. Amen? Amen, church. Alam niyo, hindi lang lahat ng bagay, material things, ang kailangan natin sa taong ito. Ang source ng joy, hindi yung kaibigan mo. Ang source ng joy, yung God. Amen. Ang kagalakan mula sa Diyos at hindi mula sa kaibigan. Naranasan niyo ba ang kaibigan niyo masaya, pero ikaw ang lungkot? At pilit mo maging masaya katulad nila, pero naramdaman mo sa puso mo, lungkot pa rin? Dahil ang pinagmulan ng totoong kagalakan, kaibigan o kapatid, ang pinagmulan ng totoong kagalakan, hindi yung kasayahan ng kaibigan. Ang totoong kasiyahan, ang pinagmulan, yung God. Because the joy of the Lord is our strength. God is the source of everything. Yung kapayapaan, hindi yan nakukuha dahil sa mayroon ka. Ang totoong kapayapaan, magmumula yan sa Diyos. Hindi ba alam na maraming taong may kapangyarihan, pero hindi din masaya at wala din kapayapaan? Ano yung ang pinakamahirap na buhay, yung wala kang kapayapaan? Di ba yung wala kang pera, payapa ka lang? Kahit anong daming pera mo at walang payapa ang buhay mo, magkakasakit ka lang. Because ang worry, ang pinagmulan ng lahat ng klase ng karamdaman. Sabi nga ng mga doktor, ang stress daw at ang kalungkutan ay ugat ng mga malulubhang karamdaman. Yun ang pinanggalingan. Kaya ang gusto ng God, maging masaya. Kaya lagi sinasabi ng Diyos, nung umalis siya, ang sabi ng God, iiwan ko sa inyo ang alin? Kayamanan? No. Iwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Hindi ito katulad ng kapayapaan ng mundo. Alam niyo kung bakit? Ang kapayapaan kasi ang manatiling healthy ang ating katawan. Pero ang worry, ang siyang pinaka-killer ng ating kalusugan. Naniwala kayo? Na ang kabalisahan, ang ugat ng iba't ibang malulubhang sakit. Ewan ko kung totoo yan, sabi sa Pilipinas. Yung Pangulo ng Pilipinas ngayon, nasa St. Luke. Why? Dahil sa iba't ibang stress ng buhay. Kaya nga, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. 50 million is a freedom. 50 million is the deliverance. But acknowledge the source of everything is from God, church. Amen. Ganda ng buhay. So, verse 18, number 2. God's do a great miracle even from the small things. Ang gagawa siya ng malaking himala kahit sa maliit na bagay lang. Bakit yung sabi ko dito, from the small things? Ilan ang tinapay? Kasya ba yan sa 12,000 katao? Yung 5 na tinapay, kasya ba yan sa 5,000 na kalalakihan? Pagutom ka, kahit yung isa, kaya mo pa eh. Kulang pa. How much more pa kaya yung isda? 2 isda lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung kayo pinakamatalino, pinakamagaling sa mathematics, i-divide nyo kung paano magkasya. Yung 5 isda
o 5 tinapay at 2 isda, pagkasyahin nyo, at kailangan sumubra pa ng 12 kain o basket. Palagay mo yung basket, ganun na malaki pa dyan. May nagsubra pa ng 12 basket. From the small things. Pero ang God gumawa sa ng great miracles. Why great miracles? Because until now, hindi makalimutan sa buong mundo. At ultimo bata alam, si Jesus nagpakain ng 5,000 katao sa pamagitan ng 5 tinapay. Imagine niyo, church, God's do a great miracles even from the small things. Church, ganun din sa Elijah. Ganun din sa time of Eliseo. Yung babae na mayroong asawang propeta at namatay ang kanyang asawang propeta at naiwan ng 2 anak. At nakapag-utang siya ng pera, tukunin ng may utang o pinag-utangan yung 2 anak. Pero ang God gumawa ng great miracles. Sabi ng Diyos, hiramin mo lahat ng lagayan ng tapayan ng kapitbahay mo at punuin ko ng langis. At pagkatapos mapuno mo, bayaran mo sila. At kapag natapos mo ng bayaran, hihinto lamang ang tatak ng langis kapag wala ka ng paglalagyan. Because Christ ay hindi lang enough, but Christ is more than enough. Amen, church? Amen. Nakapo natin, God's do a great miracles even from small things. Huwag mong titingnan mayroon maliit lang sa iyo. Huwag mong tingnan yung mga bagay na maliit na may hawak ka ngayon. Dahil sa maliit na bagay, kayang gawin ng Diyos malaki yun. At kaya siyang gumawa ng miracle doon. Sabi ko nga sa inyo, ganun kabutihan ang Diyos. Ganun kadakila ang God. Pag ang God ang gagawa, kahit malipit na bagay ang mayroon ka, gagawin niyang isang malaking himala. Amen? Amen, church? Sa taong ito, haba pa ng taon. Katulad na sabi ko, ang dami pa natin tadaanan. Ang dami pa natin tatahakin. Ang dami pa natin ma-encounter. But church, remember your God. Amen? God do a great miracles even from the small things. Huwag ka malungkot kung maliit na lang ang savings mo. Kaya ng Diyos i-sustain yung maliit na savings hanggang matapos ang taon na siya magkakaloob nito. Amen? Amen, church? Ano man yung kailangan mo sa buhay mo, ano man kailangan natin sa buhay natin sa taong ito, God gagawa siya ng milagro. Gagawa siya ng milagro. Mula sa maliit na bagay na hawak mo. Amen. Hindi naman na nahanap ng Diyos ang malaking bagay. Hanapin niyo sa Bible. At kung doon nagbabasa kayo ng Bible, maghanap kayo ng malaking bagay para gumawa ang God ng malaking bagay. For example, the first miracle in the New Testament. Ano first miracle? Wedding in Cana, Galilee. Ano ginawa ng God? From water to wine. God's do a great miracles. Maliit lang na bagay ang tubig. Nilagay lang sa tapayan. Pero ginawa ng Diyos na wine ay special wine. Kaya sabi ng mga panauhin, hindi ba dapat sa handaan ang unang siniserve ay ang pangit? O yung masarap? At yung panghuli ay ang pangit? Pero iba dito. Ang unang yung sinerve ay ang pangit. At ang pinakahuli ay ang masarap. Kapag ang God gumawa ng miracle sa buhay mo, sa pamilya mo, gagawa siya ng pinaka-smooth at masarap sa buhay mo. Amen? But church, isit aside natin muna yung ating sariling mga idea.
isit aside natin muna ang ating sariling paraan at hayaan mo ang paraan ng Diyos. Because God do a great miracles, even the small things. Yung blessings ko, hindi ko inano sa kanya. Pinipinto ko kay Brother Cynthia nung pumunta ako sa kanila, yung sasakyan. Hindi ako maniwala doon. Pero God will do a great miracles. Because nothing impossible with God. Church, sa ating buhay, hindi titingnan ng Diyos kung anong laki. Even the small things, kaya niyang gumawa ng milagro at malaking himala. Kaya maaaring gagayahin mo si Honor, walang himala! But church, may miracle. Because God is the God of miracle. Amen? Kaya nga, ang prayer namin, ang asawa ko, lagi namin prayer eh. Ang prayer namin, mag-asawa, ay bibigyan ng anak yung mga kapatiran. Sister Bianca, si Hannah. Hindi kami titigil. Na ipag-pray, magkaroon sila ng anak at iba pa, Sister Maisa. Until the one day, na ang God ang gagawa dito. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Because God will do a great miracles. Even the small things. Sometimes nilalaw ng Diyos yung pagtitiwala mo, pababa na. Dahil nagdududa ka na sa lahat, pa-down na ng pa-down. Remember Peter? Nung confident pa si Peter na maglakad, yabang niya, di ba? Sabi niya, Lord, kung kayo yan, lalakad ako. Ano sagot ni Jesus? Halika! Confident si Peter, di ba? Siguro sabihin sa mga kasama niya, mga disciples. Alam niyo, sabi ko nga, kahit failure si Peter, pero hindi pwede tawaran yung ginawa niyang hakbang. Hindi naman porke ma-failure tayo, hindi na mahalaga ang ginawa mo. Si Peter, failure din naman eh. Pagbabaya, lakas ng loob niya, lahat sila namin. Pero nang nakita niya yung mga distraction, nawala yung kanyang pagtitiwala, lumubog siya. And then, anong sabi ni Peter? Lord! Save me or help me. And then, alam mo, sometimes inallow ng Diyos yung nasa ibaba ka. Minsan inallow ng Diyos na mawalaan ka ng dandahan ng pagtitiwala sa Kanya. Pero sa nakita ng God na parang palubog ka na, iunat ng God ang Kanya mapagpalang kamay para iparama sa iyo at sasabihin sa iyo, anak, nandito lang ako. I will never leave you nor forsake you. Because our God is a good God. Amen? So God do a great miracles even from the small things. 17. At sinabi niya sa kanila, wala tayo rito, 5 tinapay at 2 isda. Verse 29 o 21. Mga 5,000 lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata ang kumain. Amen? So in-explain na natin yung ilang tinapay? Alam niyo, ang 2 convine, ang tinatawag natin 5 loaves, ang 2 fish na ito, ay katumbas siya na tinatawag yung 2 meaning sa partnership. Either physical or spiritual. So ang convine ng 5 tinapay at 2 isda is convine, is about physical and spiritual, nutrition. Alam niyo yung nutrition, di ba? Pwede kang kumain na walang nutrition, tama? Pero ang tinapay na ito siya nag-confine. Ito sa God's provide. Kaya nga, ang God, kapag ibigay niya isang bagay, hindi siya na i-bless ka lang niya. Ito dapat yung tandaan. Hindi porke i-bless ka niya physically. Kaya nga ako, acknowledge ko, kinikilala ko, the real blessing ng God ay hindi ka lang i-bless physically, kasama din na i-bless ka niya spiritually. Pag the more na binibless ka niya financially, kasama din ang pag-grow mo spiritually. Hindi pwede maghiwala yon. Physical and spiritual. Hindi pwede na sagana mo sa lahat ng bagay, pero spiritual, down ka. Pag ibibigay niya sa iyo ang isang bagay, kasama yan, magka-partner yon. Kaya kunti man, 2 isda man yan, dahil ang kapartner ng isda ay tinapay. At ang kapartner ng tinapay ay isda.
Alam niyo bakit combine? Because ang 5 tinapay is symbolized physical. Sabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. Yung dalawang isda is talking about spiritual. Sabi ng God, gawin ko kayo mamamalakayan ng tao, meaning spiritually. So kapag i-bless ka ng Diyos and God will do something miracle in your life, sabay yun. I-bless ka niya physically, kasama din ang pagtaas ng iyong spiritual na life. Amen? Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, 2 years ago, ang totoong blessing ng Diyos, sasaganain ka niya, pero ilalapit ka niya. Pero ang blessing na mula kay Satan, ibibless ka niya, pero ilalayo ka niya. Remember the prodigal son? Actually, dapat na pinag-aralan ko nakaraan o kahapon o isang araw, isang alibugang anak. So, na-message ako nakalimutan lang Sir Sam, message siya ako ng Friday na, Pastor, ganito, nakalimutan ko. So, ayun nga sabi ko lagi, kapag ikaw, lagi ka lang prepared sa buhay. Yun ang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga pag pinag-usapan is about full-time, meaning it's not talking about full-time, literally, but the word full-time, anytime, anywhere, ready ka to share the Word of God. So ngayon, ito nangyari kay sa babae. Sabi dito, or even kay Abraham o kay Elijah, di ba? So, ito yung bagay. Sabi ko nga, pwede naman agad siguro dalhin. Pero dumating doon sa time ni Elijah, na paubos na, isang patak na lang. Pero gumawa din siya ng great miracles. Kaya ang totoong blessings sa Bible ay dalawa. Ang totoong blessing mula sa Diyos, spiritual blessing and physical blessings. Combine. The more na binibless ka niya, literal, financial, kasabay din ang paglago ng ating spiritual na buhay. Buti pa nga aso umagriw. Amen, church? Kapag ang blessings na ito ilalayo tayo sa Diyos, remember, church, hindi ito blessing mula sa God. Naniwala kayo na kaya i-bless ni Satan? Okay mo si Jesus Christ, tinem. The book of Marcos. Ang sabi ni Satan, si Christ ay nagpapasting. Kung ikaw anak ng Diyos, gawin mong tinapay. Kaya ang tinapay, napakahulugan yan. May symbolize. Kaya sabi ni Jesus Christ, ang tao hindi nabubuhay lang sa tinapay, kundi sa salita din ng Diyos. So yung 5 loaves meaning symbolize din ng Word of God. At ang kinutukoy dito, yung tinatawag natin na 5 Torah. Sulat ni Moses. Amen? Yun yung buhay. Hindi lang tao nabubuhay sa pagkatinapay. Nabubuhay din ang tao sa salita ng Diyos. Kasi nga combine. Physical and then spiritual. Hindi pwede i-separate. Kaya nga dito dalawa. Inalok ang pagkain ng tinapay kasabay na isda. They'll combine spiritual, physical. Amen? Amen, church? Kapag i-bless ka ng Diyos, kasabay ng pag-grow ng ating spiritual life. Ngayon, sabi ni Satan, ibibigay ko sa iyo lahat ng dinala sa mataas sa bundok. At ipinatanaw sa kanya lahat ng kayamanan sa mundo. Sabi ni Satan, ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan. Sa isang condition, sambahin mo ako. Meaning, iwanan mo ang sarili mo at ako maging God ko. God mo. Ito ibig sabihin ng blessing mula kay Satan. Ibe-bless kita, Victoria, pero huwag ka na mag-church sa Putagawa, maging sa Ibuata. Kaya niwala ka, Pastor Victoria, kaya bless na Satan? Kaya ni Satan. Pero higit na kaya ng Diyos, i-bless ka niya. Kaya ang blessing mula sa Diyos combine. Spiritual and physical. Amen? Kaya ang daming nawalayo. Kaya hindi nyo ba alam na ang Korea noon ay sikat? Mula 80s, 90s.
Dahil pinagpapala, kung hindi pa pinagpapala masyado ang Korea, sikat sila, ang galing nila sa God. Pero sabi ni David Junggijung, nung sila'y biniles na ang Korea, unti-unti ang mga Koreano nagiging business activities nila sa sariling pamibuhay. Nakalimutan na nila yung God. Nakatuna sila sa mga bagay na sa mundo, hindi na sa God. Even ang Amerika, ganun din. Nung hindi pa mayaman ang Amerika, lagi sila, kaya nga sila walang Kristyano o mga Protestante. Pero nung binibulas ang Amerika, unti-unti lumayo sila sa God. So church, God's do a great miracles even from the small things. At ang blessing ng Diyos is spiritual and physical. Last, dahil nandiyan na sila, Jesus remind us, nothing impossible to Him. Wala mahirap sa Diyos. Verse 19, kunin nyo na lang 19, basahin ko lang 21 at mag-end na tayo dito. Ang sabi ng verse 19, at inutos niya sa karamihan na sila magsiupo sa damuhan. At kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda at nagtingala sa langit at kanyang pinagpala at pinagputol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad at ibinigay naman sa mga alagad ang karamihan. Look at the verse 20. At nagsikain silang lahat at nangabusog sa kanila at pinulot ang nalabis at pinagputol-putol 12 bakol na puno. Napuno sila. According to verse 20. Sumubra pa. Because Jesus remind us nothing impossible with Him o to Him. Wala imposible sa Diyos, church. Wala mahirap sa Diyos. Amen? Ang imposible sa iyo, hindi imposible sa Kanya. Ang mahirap sa iyo, hindi mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. In the year 2026, nothing impossible. God. Tayo manalangin sa Panginoon. Lord, lubos kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Nahaya mo, Lord God, ang mga salita mo ay babaonin namin sa aming paglalakbay sa taong ito. Huwag mo kaming hayaan lumiko sa kanan o sa kaliwa. Because the source of everything ay nasa sentro, ay nasa iyo. Lord, samahan mo kami sa taong ito, pangunahan at patubayan, pagpalain. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. God bless natin lahat.それではハレルヤマーチの曲に移りたいと思います。それでは感謝の祈りをピンスマイにお願いします。
Tayo po ay manalangin. Lord, Ama namin yan sa langit, nagpupuri kami, nagpapasalamat. Nagpapasalamat na po kami, Panginoon, sa natapos na gawain. Salamat sa pagsama mo. Salamat po, Panginoon, sa mga lingkod mo na ginamit mo sa oras na ito. Si Pastor Kane, si Pastor Lowy, Lord God, si Pastor Isaac, Lord, na patuloy mong ginagamit sa iyong gawain. Lord, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na in-reveal mo sa umaga nito. Salamat po, Panginoon, dahil tunay nga po, Panginoon, you are the source of everything sa aming buhay, Panginoon. Wala po kaming may pagmamalaki ng anumang meron kami. Dahil po, Panginoon, ito'y lahat galing sa inyo. Panginoon, Lord, salamat. Dahil, Lord, kaya mong gawin. You are the miracle God. Sa maliit na bagay, kaya mong gawin para sa amin, Panginoon. Higit sa aming inaasahan, Lord God. Dahil you are a miracle God, Lord. Salamat. Lord, salamat dahil walang imposible sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng bagay na hindi namin kayang gawin, kaya mo, Panginoon. Kaya, Lord, nagpapasalamat kami sa mensahe na ibinigay mo sa amin. Naway, Lord, ang mensahe nito, ikintal mo sa aming puso, sa aming isipan, sa aming paglalakbay sa taong ito, Panginoon, na tunay nga na wala po kaming aasahan kundi Ikaw. Ikaw ang Diyos na manguna sa amin sa isang taon muli na aming paglalakbay. Dahil po, Panginoon, hindi namin alam ang bukas. But Lord, ang pangako mo in Jeremiah 29:11 na sinabi mo, Lord, for you know the plans you have for us. Plans to prosper us and not to harm us, but to give us hope in the future. Kay Lord, sa iyo namin inaalay ang aming pag-asa. Dahil po, Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa sa hinaharap. Salamat po sa pagsama mo sa amin. Lord, tinataas namin sa inyo ang kaloob na nalikom sa umaga nito. Hayaan mo po, napagpalain mo ang kaloob na ito. Ang mga nagbigay, Lord God, ang tithes and offering po, Panginoon, na magamit po sa gawain mo sa lugar na ito. Na marami pa po, Panginoon, ang kaluluwa, ang maligtas at maglilingkod sa inyo. Salamat din sa church na ito, Panginoon, sa Putagawa Church. Salamat sa mga kapatiran namin na mga Japanese. Salamat din sa kanilang buhay. Salamat, even sa lahat ng mga kapatiran na narito. Even ang wala dito, Panginoon, Ikaw din ang mag-ingat at magpala sa kanila, Panginoon. Lord, muli, sa iyo namin nagkakatiwala ang buong isang linggo na aming paglalakbay muli sa aming pagtatrabaho. Pagpalain mo, Lord, ang bawat gawa ng aming mga kamay, ang bawat kaisya na aming pinagtatrabahoan. Ingatan mo, Lord, ang aming mga kalusugan sa gitna ng lamig po, Panginoon. Palakasin mo po ang aming mga immune system at Ikaw po, Panginoon, ang magpagaling sa lahat ng may mga karamdaman. Salamat po, Panginoon, muli sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay sa araw na ito. Ano man ang aming gagawin, saan man kami paroon, alam namin na Ikaw ang aming kasama dahil ang pangako mo, you will never leave us nor forsake us. Thank you, Lord. Sa iyo namin ipinabalik mataas na papuri, mataas na pasasalamat. At ito ang aming dalangin sa inyo sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. それではお立ちください。照明を収めていきましょう。God.
設しています。 So Diyos na makapag-ingat sa ating ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pagipagpisan ng banal na Espiritu Santo, at ang pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo ay sumatin mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless ating lahat.お着席ください。